News Vlog Lexter Hiking TV. Ito ang gabay at gabay nagbibigay ng ilaw sa mga taong nawala ng pag-asa, at ito ang sandigan ng mga tao upang mabigyan ng Magandang araw. Ito naman ang gabay at alikabay and happy New Year. Bagong taon na naman tayo at ngayon namimiss niyo ba ang ating gabay at aligabay? Matagal po tayong nagbabakasyon. Okay, mahalaga po ang ating topic ngayon, no? 5 bagay na dapat nating iwasan ngayong 2024. Bago pa man ang lahat is kaugalian natin magri-ritual, no? Sa mga taong may mga dininding or mga sakit na mga problema sa kanilang pang-sarili o sa kanilang individual na pang-kabuhayan. Okay, ito ay para sa inyo, no? Ito ay blessing at ito ay releasing sa mga taong nangangailangan ng at kailangan na i-cleansing ang kanilang buhay sa pang-araw-araw. Ito ang ating ginagawa bago natin mag-start ng ating topic. Magre-ritual muna tayo. Okay? Dito tayo, naglalagay na tayo sa ating insinso, no? Para ito ay mawala sa or maiwasan ang ating mga negatibo sa ating buhay. Yan. Yan, ilagay natin dito para mag-start na tayo sa ating prayer. Ama na mo na sa langit, pagdaygo na imong ngalan, umabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta, mayngon sa langit. Ang kalan mo sumatag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon man nga nagpasaylo kami sa mga nakasala. Ug dili mo kami itugot nga putugyan sa panulay, inunua luwas sa kami sa dautan. Amen. Ayan. So magri-ritual muna tayo bago tayo mag-proceed sa ating main topic ngayon, no? Mga 5 bagay na dapat natin iwasan ngayong taong 2024. Ano-ano kaya ang mga bagay na ito? At sa hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo, no? I-click all bell para lagi po kayong updated sa ating panibagong video. Ayan. So magri-ritual muna tayo para ito ay sa mga taong may dinadala-dala hanggat ngayon hindi pa nawalan o hindi pa naubusan sa mga utang or problema. So ito para sa iyo, para makinsing ka ngayon, para sa iyo ito at swerte ka ngayon kasi nandito ka sa aking video ngayon at ikaw ay maiwasan ang inyong mga problema at makinig ka lang sa ating ritual. Magkumuha ka lang sa isang basong tubig at takpan mo sa kaliwang kamay para ito ay mabigyan ka ng lakas at proteksyon at i-cleansing po ang iyong mga negatibong mga aluntuntuin sa buhay mo at bigyan ka ng matinding proteksyon at abundance ngayong taong 2024. Yan. Okay, takpan mo na kung may basong tubig ka. Okay, ilagay mo ang inyong kaliwang kamay, itakip mo sa basong tubig. Ay lakatur melinis labis musipta, ora pronobisyo, bibigusum releasing, bibigusum Santo Cristo, Jesu Cristo, malpo matium huani. Ayan, no? Naklinsingan na natin. Ayan. Natapos na ating cleansing. Natapos na ating panihag. Ayan. Mag-start na tayo sa ating main topic ngayon. Ano po ba ang mga kasagara? No? Maraming bago pa natin mag-proceed, magpapasalamat tayo sa ating walang sawang pagsuporta kagaya ni Kapiso Vlog. Ayan. Being Shy TV, ang ating supporter. Of course, ang ating Mr. Lee RTV nangunguna sa ating premiere. Always yan nangunguna sa ating premiere, si Mr. Lee RTV. At sa ating mga silent viewers dyan. Ayan, no? Ang ating mga silent viewers dyan, maraming na sila, no? Always sila naka-atag sa ating premiere. Always sila naka-subaybay sa ating video. Maraming salamat sa matagal po ang ating gabay at aligabay, no? Na programa ngayon tayo nakakabalik dahil mataas po ang ating bakasyon. So
ayan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ito naman ang ating programa na Gabay at Aligabay, no? Magbibigay naman tayo ng mga tips no, ngayong 2024 na dapat nating iwasan, dapat nating sundin, no? Para ito ay maiwasan natin ang mga negatibo or mga utang, no, sa ating buhay. So, ayan. Okay. At ayan, shoutout muna tayo sa ating mga viewers dyan sa Davao. No? Maraming salamat sa ating supporters sa Davao. At sa Bukidnon, no? Bukidnon, Davao din, Mindanao din siya. Ayan, maraming salamat at sa ating supporter. At sa ating sponsor, no? Maraming salamat sa ating sponsor, no? Nagpapadala sa atin. Maraming salamat, no? Kay Ate Ann, no? Always yan. Kasi taga Dubai si Ma'am Ann. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Ann. Always po ako nag-prepare sa iyo, sa iyong mga sponsor na pinadala. Maraming salamat sa iyo. Ayan, no? Nabibigyan natin ng always na biyaya, no? Kay Ma'am Ann, no? Taga Dubai. Ayan, Ma'am Ann, maraming salamat sa iyo, sa iyong sponsor na pinapadala. Maraming salamat, no? At nabibigyan at nabibili natin ng mga insinso at pangangailangan sa ating ritual. Maraming salamat. Ayan, no? At happy New Year, no? Bagong taong 2024, bagong buhay, bagong galawan, at bagong pangyayari sa pang-araw-araw natin. Ayan, so dapat po ay lagi tayong handa, no? Ngayong 2024 dahil may maraming mga pagbabago, may maraming mangyayari sa buhay natin, no? Posibleng maapektuhan ang ating pangkabuhayan at posible pong may mga pagbabago talaga sa ating ngayong 2024, no? 2020 at 40-40. Marami pong mga take advantages na posibleng maghanda tayo ngayong 2024. At least happy New Year talaga, no? Happy New Year sa mga taong nagsubaybay sa ating programa, no? Ayan, maraming salamat. At hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click all bell para lagi po kayong updated sa ating mga panibagong video. Ayan. At ngayon, personal nating hikayatin ang mga bawat isang tao, no, na may mga problema. Bakit po hanggat ngayon hindi pa nawala-wala po yung mga problema o mga bagay? Simple tips lang po ang ito ay 10, no? 10 mga dapat mong iwasan ngayong taong 2024. Okay, bago pa natin itatapik, maghuhula muna tayo. Okay, huhulaan muna natin ang taong 1972. Ay no, 1989. Okay, sa 1989 po ito. Okay, sa 1989, maghuhula muna tayo. Ito ay para sa lalaki. Okay, sa 1989, para sa lalaki, tingnan natin ang iyong hula. Ngayong 2024, ano po ba ang dapat mong iwasan? Ano po ba ang dapat mangyayari sa iyo ngayong 2024? Ano po bang mga galawan? Or ano po ba ang mga posibleng maganap? Okay, sa nakikita natin dito, may posible pong swerte na darating sa iyo, isang trabaho ngayon, no? May mga opportunity at nakikita natin dito, no? At mag-iingat ka kasi po may babaeng siliw po sa iyo. Ito po ay nakailigid-iligid sa iyo pero kontrolado. Pero maganda naman ang sitwasyon mo pagkat hindi ka po magpapadala sa kanya dahil nasa iyong mga kamay ang mga decision sa iyo upang pagbabago or dalhin ka sa kabutihan at dalhin ka sa magandang daan. At nakikita natin dito may mga swerte pong darating sa iyo dahil nakikita naman dito na ikaw ay kursunada sa iyong buhay at naka-independe ka lang po sa iyong buhay at nakikita natin dito lahat ng ginagawa mo ay magaganda, no? May mga bugang magaganda at nakikita natin dito confident ka always sa iyong buhay at nakikita natin dito sa liwanag at gabay na posible pong mararating mo ang iyong gusto at nakikita natin dito may posible pong mangyayari sa buhay mo. Ano pong mga posibleng mangyayari? Posible kang makapunta sa ibang bansa, no? Dahil kagustuhan mo at nakikita natin dito dahil lalakbayin mo daw ang malayong lugar at maka-cross country ka, no? Kapag magustuhan mo ang lugar na ito at kapag ito ay makikita mo nasa trabaho, nakikita natin dito na posible pong go na po ito at dahil nandito po yung swerte mo, posible pong makapag-ipon ka na at makapag-start ka na sa iyong gustong mangyari sa buhay. So ayan, maraming salamat sa 1989. So ayan po ang iyong hula ngayon. Okay, may hulaan pa tayong isa, no? Maghuhula po tayo sa 1998. Okay, sa 1998, ito po para sa iyo. Ito ay para sa babae.
Okay, sa 1998, sa 2024 para sa iyo. Sa 1998, nakikita natin dito, wag ka daw masyadong, okay, sa nakikita natin dito, wag ka pong masyadong ma-stress at may pagbabagong pag-ibig. Kasi nakikita natin dito, may tinadhana pong pag-ibig pero wag mo daw gamitin ang iyong sarili upang ikaw ay makapag-akit ng iba para ito ay maiiwasan mo yung away at mga gulo sa buhay mo. At nakikita natin dito, marunong kang tumingin at marunong ka ding magnegosyo, no, sa iyong pamaraang buhay. Gusto mo daw makuha yung mga pangarap mo at nakikita sa iyo na posible pong nasa iyo lamang, nasa iyong mga kamay ang gabay na ito upang ito ay makuha mo at makamtan mo yung mga gusto mo. At nakikita natin dito, circulate lang po yung pera mo, hindi ka naman mauubusan at hindi ka po magkakaroon ng maraming pira. Pero sa nakikita natin to, pantay-pantay lang ang circulate ng buhay mo. At hindi ka pa daw nakaranas ng hindi maganda ngayong taong 2024. Ang lucky number mo ay lucky number mo 4 at saka 9 at saka 11. Yan po ang lucky number sa 1989. Okay. So ayan. Okay, balik naman tayo sa ating main topic ngayon. Okay, ang topic natin dito is mga bagay na dapat mong iwasan para makaipon ka ngayong taong 2024. O na, sabi dito, iwasan mo makipagbarkada or makipagbargulan sa iyong barkada dahil sa nakikita natin dito, kapag ikaw ay magbarkada at posible pong pumunta ka sa mga lugar na pwede ninyong mapag-inuman at pwede po kayong magbitaw ng malaking pira at magastos lalo na kapag malasing ka dahil hindi ka makakontrol. Yan po ang una mong bantayan. Sa halip na ikaw ay magbarkada, mas better po na ma-focus mo sa trabaho, mag-focus ka sa magandang maaliw na iwasan po ang perang magasto. Pwede ka naman manood ng movie at gusto mong aliwin yung sarili mo na hindi ka masyadong magastos ngayong taong 2024. At nakikita natin dito sa pangalawa, dito po nakikita natin sa pangalawa, mga bibilhin or something na wala pong kabuluhan yung mga binibili mo, no, lalo na sa mga Shopee. So ganun po is iwasan mo daw yung manggugulo or yung nasa isip mo na bibilhin, no, mga bagay na hindi naman importansya. Iwasan mo dahil sa marami pong naisip mo na bibilhin, kahit kunti-kunti lang yan, kahit maliit lang price na yan, pero paunti-unti lang po yan, pero dumabay at lumalaki po yung pera na magastos mo. Okay naman na magastos, pero yung importante lamang sa ngayong taong 2024. Pangatlo, wag ka pong magbili, no? Wag ka pong magbilihi ng mga bagay na hindi naman importante, masyadong malaki po daw ang presyo. Dapat iwasan mo yan. At dapat po ay sa halip na magbili ka, mas better po na mag-ipon ka. At pangatlo naman, nakikita natin dito, iwasan mo daw ng sugal ngayong taong 2024, sugal at sa mga sugal, no? Like for example, na ikaw ay mahilig sa braha, mahilig sa badyong, or ano po bang mga posible pong mga sugal na posibleng madadamay yung pera mo. Sa halip na ito ay magsusugal ka, dapat po ay marunong kang mag-ipon at gumawa ka ng maganda na laro na hindi ka po makapagbigay o makapagpalabas ng pera. Dahil kapag ikaw ay nasa sugal na, nalulong na sa sugal, hindi mo naman malayan na milyon-milyon or thousand na po yung nabigay mo or nagasto mo or na patad mo sa iyong sugal. So ayan po ang dapat mong iwasan ngayong taong 2024. Panglima po ay huwag isipin, no, ng mga bagay na hindi naman kagaya, no? Huwag ka po mag-isip ng mga kagaya ng mag-loan at magkuha ng pera na hindi naman kailangan sa credit. Dahil yan po ay hindi maganda. Sa halip mag-ipon ka para ito ay maiwasan at mamalayan mo lang, no, ng ilang taon at ilang months at ilang araw na makapag-ipon ka, no, at na-shock mo na lang na marami ka pong pera nasa bangko. At ayan, magagamit mo yan sa wastong oras at wastong bagay. At pang-anim, bisyo. Iwasan ang bisyo or mga hindi kailangan, dahil yan po ang bisyo, no? Kung ikaw ay bisyo mo ay pang sexual na life, like for example sa mga sexual, mahilig ka sa mga sexual, so yan po ay magasto ka dahil magbayad ka at may mga bayayarin ka sa mga tao. Like for example, kung ikaw ay mahilig sa mga meet up, siyempre magasto ka sa meet at pagkain at mga
kailangan pang magagasto mo at magasto ka pa sa hotel at sa tao. So ayan po ay kung iyan ay kahaligan mo, mag-stop ka na po daw. Dahil yan po ay hindi maganda, no? At masyak ka na lang yung pera mo palaging ubos at nabubuwisit ka. At pang-pito is drug or sigarilyo. Yung mga drugs user, like for example, kung ikaw ay mahilig sa bisyo, minus-minusan mo or something na kunti-kuntiin mo na lang, no? Kapag ikaw ay masyadong agresibo na sa pag-inom, alak at saka sigarilyo, no? Sa ganung mga bisyo, kahit kunti-kunti lang yan, always pong nauubos yung pera mo dahil po ikaw ay bisyoso. At sa halip kung may bisyoso ka, dapat po ay umanap ka ng mas mabitter na pagkain na dapat mo ay maaliw yung sarili mo, no? Hindi ko naman sabi, kasi po mahirap po kapag ikaw ay may ganun ng bisyo, hindi po siya madaling iwasan. So kaya po ay unti-untiin lang. Okay, pang 9, mga utang mga utang or mga paubos or patubos, no? Ayan po ay huwag munang isipin yung mga ganong bagay na gusto kang umutang at mga dumating sa buhay mo dahil yan po ay hindi po basta-basta na mabayaran mo dahil yan po ay utang, ilyos yan nakasiri sa buhay mo. May mga obligasyon ka, dapat instead na gusto kang mag-utang na wala namang kabuluhan, mas bitter po na ito ay ipunin at magtatrabaho ka at mas bitter po na ito ay bigyan mo ng importansya kung saan mo ilagay yung mas bitter na pera mo. Sa halip na gusto mong umutang dahil wala namang kabuluhan o wala ka namang gagamitan, mas bitter na i-stop mo, no? At dapat po ay marunong kang marunong mong iintindihin yung sarili mo, marunong kang mag-ipon, marunong kang mag-control, no, sa mga ganong bagay. Okay, pang-8 or pang-10. Sabi dito pang-10, wag ka daw magpalabas ng pera ngayong taong 2024 na hindi naman karapat-dapat dahil ito ay may mga matinding pagsubok na darating ngayong taong 2024, dapat ay ready ka dahil sa ngayon is mahirap po mawala ng trabaho at kapag wala ka ng pera, ito ay masyadong magugulo ang buhay mo. So dapat ay sa halip na gastusin mo yung pera sa hindi naman kailangan, dapat po ay marunong kang magtipon at marunong mo kang mag-savings ngayong taong 2024. Dahil nakikita natin dito malakas po yung aura at negatibo ngayong taong 2024, dapat po ay marunong ka sa mga ganong bagay. Instead na mag-gasto ka sa hindi naman kailangan, dapat mong gawin ang dapat maganda, no? Na dapat ay makakasave ka. At ngayon, yan lang po ang 10 mga tips natin ngayong taong 2024. Okay? At sa ngayon, magbibigay muna tayo ng hula sa taong 2024, no? Sa mga taong pinanganak na 1999. Okay, sa 1999, ito po ay para sa iyo. Kung ikaw ay lalaki, okay? Kung ikaw ay lalaki, nakikita natin dito na may mga pangarap ka at posibleng makapunta ka sa ibang bansa or abroad. At nakikita natin dito, medyo matamlay ka ngayong taong 2024 dahil sa nakikita natin dito may trabaho ka pero hindi ka po namomotivate or hindi ready po yung ready yung buhay mo or sa ganong trabaho pero pinipili-pilit mo. Pero wag ka po nang mag-alala dahil po may mga tao pong nagmo-motivate sa iyo at nagbibigay siya sa iyo ng importansya, no? Dahil naniniwala sila sa iyong kakayahan at nakikita natin dito, matatagpuan mo daw ang isang babae ngayong taong 2024 na posibleng magpapaligaya sa iyo at mapagbabago ng buhay mo. Ayan. Okay, hula naman natin sa taong 1970. Okay, sa 1972, kung ikaw ay babae, nakikita natin dito may mga pag-ibig na magkakahiwalay daw kayo at nakikita natin dito posibleng makapag-abroad ka dahil sa kagustuhan mo at lumalaban ka sa iyong sarili, nag-stand ka sa iyong buhay at gusto mo daw baguhin yung sarili mo. Pero huwag ka pong medyo overthinking sa mga pangyayari at may mga posible pong may magaganap or something na may mga mangyayari na hindi mo inasahan, no, sa iyong pamilya or something sa iyong mga kakilala. At nakikita dito nito, mag-ingat-ingat ka dahil po may marami po mga trahedya na darating sa buhay mo ngayong taong 2024. At ayan, bago pa natin tatapusin, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ito naman ang Gabay at Ligabay.
hanggat sa muli, dito naman tayo magtatapos. Ito ang Gabay at Ligabay, at hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-click all bell para lagi po kayong updated sa ating mga panibagong video. Ito naman ang inyong host na si Lexter, at magsasabing huwag magkamali upang hindi mabiktima sa mga scammer or sa mga taong hindi ka nais-nais na pwedeng gawin sa inyo. Maraming salamat and God bless po.